habang ito ay nasa conference meeting sa loob ng PCSO. Sinabi ni Colonel Leonardo na ang larawan ni Wesley Barayuga ay kinuha at ipinadala sa kanya ni Ma'am Garma. Sinabi rin ni Colonel Leonardo na hindi kami mahihirapan sa pagsasagawa ng operasyon dahil nag-issue na si Ma'am Garma ng isang service vehicle para gamitin ni Wesley Barayuga at binigay sa akin ang description at plate number ng sasakyan. Sinabi niya na maaari na naming tirahin si Wesley Barayuga pagkatapos niyang lumabas sa gusali. Ipinasa ko ang lahat ng impormasyong ito kay Nelson Mariano. Matapos na matagumpay na naisagawa ang operasyon, ipinaalam sa akin ni Police Colonel Leonardo na si Ma'am Garma ay nagbigay ng 300,000 bilang kabayaran para sa aming trabaho. At ito ay iaabot ito sa aking middleman na si Nelson Mariano. At nang magkita kami ni Nelson, inabot niya sa akin ng halagang 40,000 bilang aking bahagi sa kabayaran. Isinagawa ko ang salaysay na ito upang patunayan ang katotohanan ng mga nabanggit na pangyayari kaugnay sa pagpatay kay Wesley Barayuga na isinagawa sa ilalim ng utos at direktiba nila Police Colonel Edelberto Leonardo at Ma'am Riena Garma. Bukod dito, ginawa ko ang pahayag na ito ng kusa. Walang anumang pamimilit, panggigipit o anumang uri ng kabayaran, salapi man o kahit anuman, at para sa anumang legal na layunin na maaari nitong paggamitan. So kabayan, panoorin po natin yung footage ng nasabing ambush. Para mas maliwanagan talaga ang lahat, isa-isahin po natin yung sinumpang salaysay mo. Sinabi mo sa paragraph 2 noong October 2019, nakatamkam ka ng tawag ni Police Colonel Edelberto Leonardo. Bakit kilala mo itong si Colonel Leonardo? Kasi po dati po ako regional traffic Leonardo? Opo. Katabi po ni Sir Patay. So Mr. Chair, the resource person. Pakita yung mga ituro mo si Leonardo. Mr. Chair, clearly the resource person has identified Police Colonel Leonardo in accordance with this affidavit. Nung tumawag sa iyo si Colonel Leonardo noong October 2019, anong sinabi sa iyo? Ayun nga po, sabi niya may pag-iusap siya kung pwede tulungan ko raw siya sa isang project na to kasi high value target daw po. Ang sinabi niya sa iyo, nagpapatulong siya para sa isang malaking operasyon, sa isang high value target. Ang sabi ko sa kanya na maghanap siya ng angkop na tao para sa trabahong to, Your Honor. In short, sinabihan mo si Mr. Nelson Mariano maghanap na ng hitman. Opo. Maghanap na ng hitman na siyang papatay kay General Barayuga, hindi po ba? Opo, Your Honor. Doon sa siyang napili mong na maghanap ng hitman. Kasi po, sa pagkakalam ko siya yung may kapasidad at may network po sa ganitong larangan ng trabaho po. So sa pagkakalam mo, si Nelson Mariano maraming kilala ng mga guns for hire, hindi po ba? Opo. Itong talks ay yung talks na pinakita na litrato ni Chairman Dan Fernandez kanina
who is still employed with the PCSO. And sabi na nga ni Colonel Mendoza, tao at bata ni Colonel Garma. Nung tinawagan ka na ni Tox, anong sinabi sa'yo? Bali sinabihan ko lang po siya na mag-coordinate siya kay Nelson Mariano po kasi siya po yung So nung tumawag siya sa Tox, sinabi mo si Nelson Mariano na lang ang kausapin. Nung nagkausap kayo ni Tox, anong pinag-usapan niyo? binibigay niya po sa akin yung mga informasyon at ang detalye ng sakyan, oras ng paglabas. Ngayon, sa paragraph 12, Colonel Mendoza, nagkausap kayo ni Nelson Mariano at sinabihan kang nakahanap na siya ng hitman. Ano ang pangalan ng hitman na nahanap niya? Ang sabi ni Nelson, alias Loloy daw po. Eh ano naman ang sinabi ni Colonel Leonardo sa iyo, magkanong ibabayad doon sa hitman na si Loloy? 300,000 daw po galing kay Ma'am Garma. So very clear na sinabi niya yung 300 piso na ibabayad kay Loloy, na yun ang papatay kay Colonel General Parayoga ay manggagaling kay Colonel Garma. The plan was set from the very beginning. Tumawag si Colonel Leonardo kay Colonel Mendoza, sinabihan siya na may operation, and then si Colonel Mendoza kinontak naman si Nelson Mariano, and then itong si Nelson Mariano kinontak naman yung Loloy na hitman, at saka nag-usap sila ni Tox na tao ni Colonel Garma. And then on July 30, 2020, nangyari na po yung pagpatay o pagpaslang ni General Parayoga, kung saan nakita po natin sa video. Pagkatapos pagpaslang, ano na po ang sunod na nangyari? Sino tumawag sa'yo? Tumawag po sa akin si Sir Leonardo na may binibigay po daw na kabuya si Ma'am Garma. Tumawag sa iyo si Colonel Leonardo na sinasabing meron ng 300,000 pesos para ibayad dun sa hitman na nagpaslang kay General Parayoga. Yung po ba ang sinasabi nyo? Opo, Your Honor. So sino tumanggap ng 300,000? Si Nelson Mariano po. Sinong nagbigay ng 300,000 sa iyo, Nelson? Si Tox po. Si Tox. Pagkatanggap mo ng 300,000 pesos, ano na ang ginawa ninyo doon sa 300,000 pesos? Tinago ko po yung 60, binigay ko kay Colonel Santin 40. Yung 200 binigay ko kay Lolo sa Santa Mesa. Mr. Chair, since we already have the picture of this Tox, who is allegedly a person of interest, dahil ito ang nag-contact si Nelson Mariano, nagbigay ng order na patayin si General Parayoga, at ito rin po ang nagbigay ng pera na 300,000 pesos. Mr. Chair, I just would like to point out that at the time that General Parayoga was killed, there was an ongoing investigation by NBI regarding the corruption in PSO, most specifically in the operations of STL, Small Town Lottery. In fact, bago po siya napatay, itong si General Parayoga, according to NBI officer in charge, Eric Distor, General Parayoga was prepared with all the documents, and in fact, he was prepared to testify bakit po pinatay si General Parayoga. Yung nakita po yung pick up kanina na sinakyan ni General Parayoga was given by Colonel Ruina Garma
to make sure na ma-identify po si General Barayuga. Kasi si General Barayuga, wala hong sasakyan yun. Kaya mahirap po i-surveillance dahil walang routinary procedure. Kaya binigyan po ni Colonel Garma ng bagong pick-up Mariano. Pati ang plate number, description sa araw ng pagpaslang. The motive of the killing of General Barayuga was to stop General Barayuga from testifying against Colonel Garma. Yun po ang totoong nangyari, Mr. Chair. Mr. Chair, Colonel Eugene Garma has been involved in the different killings all over the country. In fact, Mr. Chair, si Colonel Garma, nung unang pagdinig pa lang natin, involved na po siya doon sa pagpatay ng 3 Chinese stragglers, which was corroborated by the different resource persons. Noong si Colonel Garma din ay na-assign doon sa Cebu City, there were 119 killings as recorded and as reported by Mayor Tommy Esmeña. And ngayon po, klarong-klaro po na ang mastermind ng pagpatay kay General Barayuga walang iba po kung hindi si Colonel Garma in cooperation, in cahoots with Colonel Leonardo, based on the testimony of our 2 resource persons. Mr. Chair, Colonel Garma is a woman disguised as a meat lamb, but deep inside there, she is a ruthless killer, killing without mercy innocent people, killing without remorse innocent victims, especially on the war of blood. Kaya Mr. Chair, I appeal that we should include in the committee report to file murder charges against Colonel Garma and Colonel Leonardo.